ganito, kalaruin ko lang Marcela, parang Yes, sir. kasi parang medyo mayroong pagkakaiba ng sagot si Com. Ito, yung binabanggit ni Commissioner Nepomuceno, yung mga nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, kumbaga sa gray market kung tawagin, na nagkaroon na po ng pagsalakay dati ang taga-customs, kung saan po may mga claim dito ng smuggled, may mga claim dito ng mga undervalued, may claim naman ilan ba talaga dito ang smuggled, ilan dito ang separate na issue na may-ari umano. Ano po, paghalala, nagkaroon po ng mga features sa kanilang buhay at doon po, hindi naman maitatanggi na kanila pong ipinapangalandakan ang kanilang koleksyon sa mamahaling kotse. Okay. Ngayon, kung panonoorin natin ang video, meron po silang mga, kumbaga, ang tawag dito ng mga ginamit ng mga lehay ng sinasabing nag-aari ng mamahaling kotse para alamin kung nagbayad ba yan ng meron ba certificate of payment sa custom yan? Yan ba, saan mo ba binili yan? Paano pumasok yan? Saan pumasok yan? Dito ho sa mga diskaya, ano po ang balak po ng inyong kagawaran, ng inyong bureau? Ganun po. Iba ho pala yung pinag-usapan po natin. Sorry po. So yun po mga kaibigan, ang interview ni Ted Filon doon sa kanyang programa na nandun sa Channel 5. But anyway mga kaibigan, kung makita niyo itong sasakyan na to, double R, anong tawag niyan? Yan po ay Rolls Royce. Alam niyo ba kung magkano yan? Talaga naman Ma'am Diskaya, sa inyo nga daw ba ito? Nagtatanong lang po, hindi ko naman talaga alam kung anong meron. Subalit, ito'y nakasabit sa pangalan po ng inyong pamilya. Mga kaibigan, kung makita natin to sa kalsada, ano bang sa palagay natin ang Pilipinas? Mahirap, payaman? Kasi kung ang mga kababayan nating Pilipino na nandito sa Pilipinas ay nagkakaroon ng ganitong sasakyan, ibang dating. Anong kakalan sa Pilipinas? Mayroon kaming Rolls Royce dito eh. Yun nga lang, ang nagmamayari ay isang pamilya lamang. Ganun po, since na-open naman po yung informasyon dyan, patitignan ko po kagad, makakaasa po kayo. Subalit Manong Ted, yung Yan, kung makita natin yung mga sasakyan na yan, yun po ay pag-aari, di umano sa pamilya Diskaya. Yun po, sabi pa nga dyan, 40 piraso daw yung mga ganyang luxury car na yan. At wag kayo hindi lang yan nagkakahalaga ng 1,000 bawat isa. Bilyon yata yan eh. At ang isang masama dyan, at masakit pakinggan, masakit sa tainga, at masakit sa dibdib ng ating ibang kababayan dyan na namumulot lamang dyan sa tabi-tabi ng basura upang makakain. Subalit, ang mga ito pala'y talaga naman bilyonis. Hindi yan sumasakay ng tricycle. Ano kayo akala niya sa Pilipinas, mga nandito? Subalit, ang ganitong pananalita ay nauukol lang pala sa isang pamilya. Sa isang pamilya, hindi ko naman sinisinggal ang pamilyang ito. Subalit, kung ating mabalitang sa balitang na kagaya nito, makita natin na talaga naman sa bawat isang sasakyan is milyon ang halaga sa bawat isa. At hindi lang po isang pirasong sasakyan yan sa isang floor ng building na ito. Ayon sa aking nabalitaan dyan, 40 piraso daw yan. 40 piraso daw yan. Assorted luxury car. At di umano, yun pa ay nagmamay-ari dyan ay ang pamilya Diskaya. At alam nyo ba mga kapatid, mga kababayan, ang pangalan na kasabit dyan, kagaya nitong pangalan na si Sara Diskaya, ito po'y sumali sa larangan ng politika nung nakaraang eleksyon na kinakalaban niya si Vico Soto. Subalit, natalo lang siya ni Vico Soto. Pakinggan natin sandali mga kabayan, ano ba nangyari dito sa larawan na ito. Ito po si Sara Diskaya na kumandidato pagka-mayor dyan sa Pasig. Ito lang nakaraang eleksyon pagka-mayor Pakinggan natin, anong nga mayroon. Sobrang excited. Syempre first time. It's also the first time for me to vote. So sobrang excited. Sobrang new experience for me. At teka ma'am, Sara Diskaya, candidate for Pasig Mayor.
Ma'am, kumandidato ka pa mayor, pero lang din naman akong tanong, ano nangyari? Bakit sabi mo, first time kang bumoto? Anong meron, ma'am? Bakit ngayon ka lang? Tapos, kumandidato ka na ngayon pagka-mayor. Ano ba, mayor? Oy, taga-Kumilik, tama ba itong sasabihin natin na first time siyang bumoto? Ano nangyari mula kay nagiging botante ka, 18, 19 years old ka, 20, ilang taon ka na ba ngayon, ma'am? Right? Yun lang naman ang tanong ko dito. Bakit sabi mo first time kang bumoto? Anong meron? Bakit nung nakaraan hindi ka bumoto? So hindi ka kaano, ma'am. First time niyo po mag-vote, ma'am? Yes. Oh. Oh, yan, tinatanong pa. First time niyo bumoto, ma'am? Yes. Oh, di confirm. Yun lang ang tanong. Mga kaibigan, ito yung si Sara Diskaya na isa sa member diyan sa pamilya na yan, Diskaya na di umano ay nagmamay-ari doon sa 40 piraso na mga luxury car. Hindi yan tagi-1,000 bawat isang sasakyan, ha. Milyon, bilyon, baka may trilyones pa bawat isa doon kasi unang yung nakita na kanina is Rolls Royce. Aba, ma'am. Huwag niyong sabihin Pilipinas mahirap na bansa. Kami lang dito mayroong luxury car. Rolls Royce ang isa dyan at hindi lang isang peraso. 40 peraso yan. At yan ay pagmamay-ari lamang sa isang pamilya. Yun ay ayon sa balita. Sana all lahat ng tayo dito mayroon tayong Rolls Royce. Later po, dapat check results. Dito po makakasama syempre, kasama ko. Syempre, family ko, yung mga staff ko. Yun. Saan? Sa SGC Plaza. Ay, sa SGC office namin. Ma'am, bakit first time voter kayo? Anong reason mo ngayon? Before, kasi ang Ma'am, ba't ka nag-isip, ma'am? Bakit first time voters ka? Bakit first time voters ka? Ba, nag-isip si ma'am, ano kayong isasagot ko? Teka muna. hirap ilang beses na ako nag-try na mag-register. So medyo mahirap. I actually registered sa annex or satellite office ng COMELEC. Kaya ngayon lang ako naka-register. Do you feel So malinaw. Yan, Comelec, ngayon lang ito daw. Nito lang nakarang taon kasi kumandidato pagka-mayor. Siguro kung hindi pa siya kumandidato pagka-mayor, hindi ito ma-register ang kanyang pagka-Pilipina. Yun lang naman. Hindi ko naman sinasabi man kung ano pa man. Pero yun nga, ikaw confirm mo naman na ngayon ka lang nagiging voters kung kailan ka kumandidato pagka-mayor. Pero mga kaibigan, ito pa yung Diskaya na involved sa flood control, ano bang ating sasabihin? Scam or kurakot o paano ba? Sige, dito tayo mga kaibigan, panoorin nga natin ito pang sumandali. Ito yun mga kaibigan, no? Nakita nyo mga kababayan, nako naman, kagandang panoorin. Ang gaganda naman sasakyan. Soto. Ang siyam na kumpanyang ito nakakubra ng halos 31.6 billion pesos sa loob ng 3 taon o katumbas ng halos 6% para sa buong pondo ng bansa sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Pero sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa SEC files na in-upload ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang mga korporasyong ito na bilyon-bilyong piso ang mga kontrata tila iisa ng address. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na may mahigit 7 billion pesos worth of contracts matatagpuan sa 785 J. Pueblo Street, Barangay Bambang, Pasig City. Ang St. Timothy Construction Corporation na mahigit 7 billion pesos din ang nahawakang kontrata matatagpuan naman sa 793 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, muli sa Barangay Bambang, Pasig City. Ang mas maliliit na Diskaya-Link companies naman tulad ng St. Gerard Construction, Amethyst Horizon Builders, Waymaker General Contractor at Elite General Contractor and Development Corporation tila iisang building lang ang address sa 792 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, Barangay Bambang, Pasig City, katabi lang ng St. Timothy Construction. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga dokumentong ito, napag-alaman namin na tila iisa lang ang auditor ng lahat ng kumpanya na link sa mga Diskaya. Isang CPA lawyer na nagngangalang Conrad Briones.
Sa pagsusuri pa ng aming team, napag-alaman namin na tila pinaghati-hatian lang ng mga Disky-linked companies ang kanilang mga kontratang nakukuha sa Metro Manila, Ilocos Norte, Bulacan, Laguna at Oriental Mindoro. Ayon sa aming mga kinonsultang legal experts, posible itong mag-violate sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act sakaling mapatunayan na nagkaroon ng bid rigging. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, magkakaroon ng isang congressional hearing sa September 2 bilang So, yun lang po mga kaibigan. Napakasakit isipin. Napakasakit kuya. Sana nga pala hindi nanalo si Ma'am Diskaya, no? Kasi kung halimbawa nagiging mayor siya, nanalo. Kaya halimbawa lang naman. Halimbawa, nanalo siya pagka-mayor dyan sa Pasig nitong nagdaang eleksyon. Paano ngayon dyan gagamitin piston niya para makikipagtunggali yan sa larangan ng pag-deny or pagtanggap or pag-amin sa mga bagay-bagay na ito. Kasi baka sabihin ng ibang tao, kaya naman pala yan nakakapagkandidato kasi may pera pang gastos sa kandidatura niya. Mga ganun baga. Hindi ko ba sinasabi na yun nga. Pero kung paano na nga lang at siya ang nanalo pagka-mayor sa Pasig. Pagkasakit, ano? Dahil isipin mo naman, para tayong niloloko lang natin nito. Para tayong niloloko. O ano ba? Niloloko talaga or para lang niloloko? Kasi ang daming korporasyon, ang daming mga kontraktor, pangalan ng kontraktor. Tapos, nandyan lang sa isang building. Iba-iba nga lang pangalan. Ano yan? Ma'am. Anyway, hindi ko naman sinasabi ma'am na kung ano ma'am, pero masakit talaga pakinggan ma'am. Siyam na Eto. korporasyon ang umano'y linked sa mga Diskaya. Ayon yan kay Pasig City Mayor Vico Soto. 8 korporasyon na pag-aari umano ng pamilya Diskaya. May Agenda Weekend Report si Joash Malimbay. Yun nga po mga kaibigan. Daming korporasyon na pag-aari ng isa lamang pamilya. Okay? Alam mo mga Diskaya family, hindi ko naman sinasabi dito na kayo talaga ay medyo may kaanuhan. Subalit, ang balita kasi sa mga nagiging project niyo dyan, puro palpak para bang lumalabas na dinadaya lang talaga. Hinuhukos-pukos baga. Kasi ganito mga kaibigan, kung ang isang lugar, halimbawa, kung may project dyan, daik man yan, pader man yan, once yan ay mabalutan na ng simento, solve na ang mga buto-buto. Para bang kalsada. Pag nabuhusan na yan ng simento, malay ba namin dyan, sir? Sa inyo bang kontraktor dyan sa kalsada kung sinamahan ba niyo yan ng bakal dyan para matibay yung ating kakalsadahan dyan? Baka mamaya pagdaan lang ng isang tricycle, nagka-bitak-bitak na yung kalsada dyan kasi walang suportang bakal. Parang ganito din sa construction ng flood control. Halimbawa, mayroong deck na gagawin. Ay malay ba namin na okay na yan pala, okay na, approve na kagad ang kuha kasi ayos na, solve na yun, tapos na yung project yun pala. Ano lang yan, ang laman noon, puro karton, puro bulak, puro ba yung lahar, parang buhangin lang ang laman. Pagdaan ng isang bagyo, tapos tunaw lahat ang bilyones na pera ng bayan na nakuha na nagiging kontrata doon sa kanilang project na mga korap pamor na mga kontraktor. Dinadaya at kinukuha lang ninyo ang pera ng bayan para ilagay sa inyong mga bulsa, punong-puno. Tapos mabalitaan namin dito na napaka bungga masyado ang buhay nyo. Relo pa lang bilyon na ang halaga. Sasakyan pa lang bilyon na ang halaga. Paano na lang ang Pilipino? Paano na lang ang bayang Pilipino? Niloloko pagkatapos nangangarap pa na magiging politiko. Pagkatapos yun naman pala, ano bang hanap natin? Serbisyo or kayamanan? Hindi pa ba sapat ang 1,000 pera natin? Talaga bang hindi ba sapat na sasakayin lang tayo ng tricycle or mga sasakyang mga EUV dyan na mga nakakahalaga naman ng 5 piso? Ba't kailangan pa talaga mga mamahaling sasakyan? Dinadaya lang ninyo ang bayang Pilipinas sa inyong pangsarili ninyong pangangailangan sa buhay nyo. Sir, magandang galang na ha. Napakasakit, Gusto lang po kayo napakasakit. namin sana mag-zero in doon po
Kung makita natin yung litrato na yan, oh, mga kaibigan, sus naman. Ma'am, pahingi naman. Sayang naman, oh, grabe, dami naman pala ninyong mga sasakyan na ang gaganda. Pahingi naman dyan. Pahingi naman dyan. Kasi kami naman dito, nagtsatsaga lang kami ng sumakay ng bisikleta, pero kayo pala dyan, ma'am, oh, hindi lang isa, 40 piraso mahigit pa. At yan ay hindi yan, nagkakahalaga lang ng 2,000. Bilyonis bawat isa dyan, at saka yung iba dyan, hindi gawa ng Pilipinas, gawa pa ng ibang bansa, at ipinasok lang yan dito. Luxury car yan, ha? Tanong lang naman, Mr. Custom, ano ba nangyari, ma'am? Sir, mga bossing, bakit nakalusot ito? Ito ba'y nagbayad ng tax? Ito ba'y binayaran ng maayos na tax? Wala bang kurakot na nangyari dito? Bako nakapasok sa Pilipinas? Nagtatanong lang po si ako. So, yun lang po mga kaibigan ang ating munting reaction sa bagay na ito, kasi masakit pakinggan na nagsisiyaman ang isang pamilya or ilang pamilya dyan. Pero ang kayamanan nila nakukuha pala sa isang discarding kalabaw na makuha nila ang pera na doon sa mga pangdadaya. Madali lang naman kasi makakuha din namang pondo galing dito sa gobyerno. Basta't lang magaling lang tayong kumindat. Sir, akin na yan, O, bigyan mo ako ng project. Ang problema, hindi lang isa, 2, 3 na kontraktor na iisa para lang sa iisang angkan. Okay? Mr. President, kumilos ka naman. At buti na lang, medyo nagpakitang gilas ka, Mr. President. Naglalakad ka doon sa gitna ng kalsada, doon sa may parte ng project ng flood control, doon sa may parte ng Bulacan. At medyo okay na rin pakinggan. Kasi kahit paano, umaksyon naman ang ating presidenteng si Bongbong Marcos. Yan lang po mga kaibigan. Magandang araw hanggang dito, hanggang sa muli nating pagre-reaction sa mga bagay na kagaya nito. Magandang araw at babay na po.